Dahil napansin ko mga kuys na ay alog na yung ating pedal, ay naisipan nating i-repack to. So hindi ko pa alam kung ano yung mechanism din sa loob, pero try natin kung paano ma-repack. Seal bearings lalagay rin. So tara. Una muna kung paano natin tatanggalin yung pedal sa pagkakabit. So check natin. Kailangan natin ng wrench dito. Saan kakasya dito. Kailangan natin ng size 15. So para matanggal to. So lagi nyo tatandaan kapag magtatanggal kayo ng pedal, ganito lang mga kuys, kasi minsan yung iba hindi nila alam na pahigpit pala ang tanggal nila. So ito yung 15 sa left side ng crank. Ipi-place natin lang ng ganito, tapos tsaka natin press lang to mga kuys. Yun, press lang natin pababa at yun, hola, natanggal na. So dito naman tayo sa kanan. So ganun pa rin mga kuys, lagay nyo lang ng ganyan, tapos diinan nyo lang. Diinan nyo lang pababa at patatanggal na yan mga kuys. So ito na, natanggal na natin. So yun mga kuys, natanggal na natin yung mga pedal. So itong nasa kaliwa hindi pa masyadong alog, pero yung nasa kanan alog na. So paano nga ba tanggalin daw mga kuys? Ma-open natin yung loob. Mapapansin nyo mga kuys, merong Allen bolt dito. So i-open lang natin to kung anong size ng Allen yan. So siyempre kailangan natin ng Allen tools. So yung kailangan natin kuys na size is 6mm para mapasok dito. So tara, i-try na natin tanggalin. Yun, bukas kagad, umuwag kagad. At meron ding bolt nut. Yan, kailangan natin na ma-open yan. Kailangan natin ng ito mga kuys, mga pantanggal ng yan. So tingnan natin kung anong size to. Yan, pasok na, umiikot siya. So para makontra yung ikot nito mga kuys, kailangan natin yung pinaka, siyempre yung puno ng tool na to. Ito natin doon, nag-lock na siya. Tapos ito na may pang hold naman ito. So, kailangan natin ng 15 ulit, 15, yung size 15 ito, para mag-contra lang. So yan na. Pahigpit pala. So pabaliktad pala mga guys, pabaliktad pala, pa clockwise yung tanggal. Yun, tanggal na mga guys. Ayan mga guys, nasa loob na siya. So kaya naman natin tanggalin ulit mamaya. Tanggal na siya, mahuhugot na yun mga guys. Ayan, mahuhugot na. Tapos ang bearing niya, ayun, sa loob. Ayun. So paano ba natin matatanggal yung bearing niya mga guys? So para matanggal natin yan, susundutin natin yan. Yun, ulog. Ito na mga guys, tanggal yung bearing niya. So simple mechanism lang siya. May isang bearing, yung pinakapuno niya, tapos yung bolt nut, tapos yung lock. So linisan na natin ito mga guys gamit ang tissue.
May goma rin pala yan guys, yung parang pinakasil niya para hindi pasukin ng tubig. Pasukan natin tissue, tapos ilabas natin sa kabila. Since wala tayong pamalit dito ng bearing kung alog na, parang may alog na siya. May alog na siya. Uy, siya. Kape muna tayo mga kuys. Ayun mga kuys. Kailangan lang natin ng siyempre grasa. At apply na tayo mga kuys. So ito muna rubber seal, lalagyan natin dito. Yan, nalagay na natin. So lalagyan na natin siya ng grasa. Yung sakto lang mga kuys siya. Malalagyan lang siya ng paligid niya. Yan. Tapos yung bearing, lagyan natin siya ng grasa. Tapos papasok na natin doon sa loob. Dito dapat, diba pinagtanggalan nyo ng lock kanina no bolt, ito doon nyo rin siya isasalpak dito. Doon nyo siya ihuhulog. Ginawa natin. Hulog nyo siya dito. Hulog na siya mga kuys. Tapos sundot-sundotin nyo ng allen para tumago siya sa loob. So ito mga kuys, di ko sure kung mawawala yung pagkaalog niya or something dahil may alog na nga yung bearing niya. So since hindi pa siya nabubuksan, i-re-grease lang natin siya. So para makita nyo yung pinaka mechanism niya sa loob. So wala namang iba yung tinuro ko kanina unang-una. Yun lang naman ang laman niya. Tapos ito, papasok na natin to dito. Dahan-dahan lang mga guys. Ikot-ikotin nyo lang mga guys. Tapos pagkatapos nun, yung bolt nut nya papasok natin doon sa loob. Yan. Pasok natin sa loob. So kung paano natin siya tinanggal na clockwise, ihigpitan naman natin siya ng counterclockwise. So kailangan din natin ulit itong wrench nito para pangontra. Yan. Tapos higpitan na natin. Yun, umigpit na siya mga kuys. Kailangan higpitan ng konti. 1, 2. So okay na yan. Yung pinaka-allen lock, yung lock niya talaga para hindi pasukan ng mga alikabok, tubig. Tapos ito naman. So yun mga kuys, natapos na tayo sa isa. Yan. Kanina pag inikot mo yung ganyan, tuloy-tuloy siya parang helicopter. Ngayon tumitigil na siya dahil may grasa na siya. Yan. Kanina gano'n yung ikot yan, may tunog pa. Hindi ko napakita sa inyo pero yun yung napapansin ko. So ito may parang kontra na siya, kumukontra na yung pinaka pag-ikot mo para may preno. So doon naman tayo sa kabila. Bibilisan na lang natin yung kabila.
So yun, tapos na natin i-regrease yung loob mga kuys at tagumpay tayo sa pagkabalik. At yun, ikakabit na natin sa crank arm nya. So kailangan muna natin linisin to, yung pinaka thread, at lagyan natin ng konting grasa. Ito na lang yung dulo para hindi na naman siya mahirap tanggalin sa susunod. So yung mga pedal mga kuys, may mga nakalagay na ano yan, sign, or yun nga, kung right or left. Ito R, may R siya, yun R. Ito ay pang right, at itong yun, L, CRL. Ayan, ganito. Ayan, L, basta L. So ito, kung paano natin siya tinanggal. Pagtanggal nito, pag ganon, pa clockwise. So pa counterclockwise naman ang paglagay. So lagay na natin. So yun lang mga kuys, okay na yung pedal natin. Naisalpak na natin nang hindi tayo nahirapan. Siguro kayang-kaya nyo ng almost 30 minutes yun. Lahat na yun mga kuys. Kung nag-start pa lang kayong mag-explore, 30 minutes ang pinaka tagal niya, or yung pag-re-grease para sa pedal. So yun mga kuys, sana may natutunan na naman kayo kay Kuis Jepoy nyo. At yun, ito yung gamit kong setup ng bike para sa ating Food Panda. So mamaya babiyahin na naman. So yun mga kuys, ingat sa atin. Sana okay lang kayo kasi ako okay na okay.